Brother Edsel Lakaran Closas. Nanukad live gikan sa San Miguel Cable TV2, Radyo Hagna 100.9 FM, Teleradyo. Ania ang inyong alagad, Brother Edsel L. Closas. Word on fire. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful January 29, 2015 adlaw nga Huwebes. Another day to ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our Pope Francisco, Emeritus Bigli 16 Papal Ambassadors, Church Magisterium Cardatagli Quevedo Vidal Rosales Emeritus, Archbishop Palma Dubiligas and all Archbishops, Bishop Noel Emeritus, Patrick Daniel Parcon, and Bishop Medruso, our bishops here in the province of Bohol, and all bishops. Mga kaparians, deacons, kamadrihan, seminarians, evangelizers, panalagidi amahan. Father, I pray for our benefactors, donors, supporters, financiers, the people who are working behind of this ministry. Pilok-pilok nga grasyag panalangin amahan. Ibu-bu mo ngadto kadila. Father, I pray for our President Vice President Binay, Cabinet members, senators, congressmen, provincial officials, municipal officials, barangay officials, Department of Justice, Supreme Court. Guide them, enlighten them. Father, special prayers alang sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Bless all of them, Father. Protect them. I pray also for San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, our management with Boss John Tiniel and the Board of Directors, uban sa iyong pamilya with Boss Ligaya. You bless our technical department with Engineer Kate Cadorna, Finance Department, collectors, sub-offices, construction workers, our ongoing expansions in somewhere. Father, please bless Altia Business Center, protect my family and loved ones, Alma Antia. You bless our satellite ministry, Cebu Catholic Television Network, as well as the Wishes of Love community with Taydudong and Nadayan Limchua. Bless his mission in Mindanao at this very hour. Father, I pray also alang sa tanang nagtanaw ng binaw karon amahan. In Jesus' powerful name of Nazareth, I rebuke cancer, cast out all our sins, diseases, infirmities, problems, pains, troubles, hatred, anxieties. I rebuke you diseases in the four corners of this globe, hydrocephalus, mental disorder, brain cancer, brain tumor, sakit sa mata, katarata, glaucoma, pterygium, sakit sa dalungan, di kadungog, sinusitis, agam sa dila, goiter, laryngitis, tonsillitis, pharyngitis, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdos, dahil sa kidney, taas o creatine, uric acid, leukemia, negative cancer cells sa lawa sa tao, undiagnosed diseases. I rebuke you, I dissolve you in Jesus' name. Get out from each one of us. Come to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. Veni Sanctis Spiritus. Holy Spirit, come, enlighten us, empower us, heal us. Holy Spirit, allow your people to feel your healing touch right now, wherever they are, in Jesus' name. Santa Maria San Jose, Padre Pio San Vicente, Fray San Roque, Ezequiel Moreno, San Blas San Camilo, Sofilo Camomot, Fulton St. Patrick Pitong Paul Anthony, Carlos Borromeo, San Thomas de Aquinas Agustin, Anthony Padua, Carlos Borromeo, Ubani, San Miguel Sagab, San Rafael, Silte, Braquejoriel, All Saints, Mirabos, Blessed. Please bring our prayers to God as we remember St. Hilda right now. In Jesus' name, Amen.
Hallelujah. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos kapitulo 4 21 ngadto ug 25. Ang suga nga gitaguan. Umipadayon sa Jesus sa pag-ingon. Dagkutan bagod ang suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o ilalom sa igdaanan. Dili ba ibutang man kini sa tungtunganan? Walay tinaguan nga dili mabutyag o walay gililo nga dili madayag. Kung dunag kamoy dalunggan, pamati. Og sa Jesus mingon sab kanila, matnguli ninyo ang inyong madungog, ang suktanan nga inyong gamiton paghukom sa uban, mausab ang gamiton sa paghukom kadinyo ug labaw pagani. Ang tao nga may iya ng daan hatagan pagayod, apan ang walay iya bisan ang jutay nga naa kaniya kuhaon pa. Today we are remembering another saint, si Saint Hildas netong 5th century, also known as Hildas the Wise or Hildas Sapins, was a 6th century British monk best known for his scathing religious polemic. Then kini si Saint Hildas, one of the best documented figures of the Christian Church in the British during the period, and was renowned for his biblical knowledge and literary style. In his later life, immigrated to Brittany, where he founded a monastery known as Saint Hildas. He was venerated in Eastern Orthodox Church, Roman Catholic Church, Anglican Communion, attributes monk, holding a Celtic bell or writing a book. Mao ni santo nga bisan ang mga dili Katoliko ni venerate kaniya, Anglican Church and the Orthodox Church. Ngano tungod kay iyang panig-ingnan nindot. Unsa may panig-ingnan ni Saint Hildas? Walain ang iyang pagkabatid sa kasulatan. He was knowledgeable, full of knowledge about the scriptures, about the teachings of our church, about the dogmas, about our faith. You know what? Kung gusto mo nga may sama ni Saint Hildas, pangayuas Ginoo ang kaalam may tungod sa iyang mga pagtulunan. Pangayuas Ginoo ang iyang mga mensahe diya kadimo, because God can reveal all these things in your life, individual of you, if you will ask for more wisdom and knowledge about Him, about His teachings. Mao ni nga aron makasabot mo sa unsay atong gidiscuss diri ug sa unsay atong mga pagtulunan sa atong simbahang Katoliko, iapil sa inyong mga pag-ampo. Mao ni gingon sa Filipos chapter 4 verse 6, na kung adunay nagmakulang kadinyo for everything, materially, spiritually, about the knowledge of God, the wisdom of God, ingon si Pablo, paampo asya. Sa dupa ang kaalam, ang enlightenment, ang rebellious Ginoo moabot sa tao kung iya kining pangayoon kaniya. Mao ni ang atong giampo every now and then, that God will pour more wisdom, more insights aron nga everyday sadang ako mong ikakuyog adun tay mga bag-ong pagtulunan nga atong makatunan, nga atong gisawan. Karong adlaw gipinumduman ta to become like Saint Hildas, well-versed sa Eskriptura. Saint Hildas, iampo mi
Masama kanimo, mahimuming batid sa kasulatan. Yan po ming na mga sakit, na mga problema, na mga pagsulay, mga kalibog sa kinabuhi. Labi ng kabugat nga magipasan, not from any circumstance that we have, but the burdens that we have within, in our hearts, in our minds, na may tinuod nga nakapabugat kanamo, tabang gibi. Ug ampos Ginoo nga yaming tabangan ug pas-an ini sulod sa among kasing-kasing. In Jesus' name, Amen. Maigsuon, please interact with me. You can text me 0927-955-1247 sa atong Globe line, 0930-681-3220 o 0928-41-49490 o atong landline 531-8061. Pwede yung padaog inyong mga sulat, pre-request, pangutana, clarifications, i-drop lang ninyo diri sa atong opisina sa San Miguel Compound. By the way, I am reminding again sa dunay mga problema, dunay mga tunglo sa ilang pamilya. For our coming retreat, Walking with Jesus sa Oasis of Love Community to be held in Cebu City, is coming February 19, 2021, adlaw ng Huwebes, Biyernes ug Sabado. Then, pwede mo, di mo muli, managkot mo Santo Niño, managkot mong Chofilo Kamumot sa Karkar, Cebu, we were there, sa Tiutoco, sa Simala, or wherever nga gusto mo, ni kuman sa maong retreat or seminar sa Cebu. For your information, Chofilo Kamumot is now in his process for beatification. That's the latest news about Chofilo Kamumot, usa ka obispo na kung itugod sa Ginoo, the third saint sa atong simbahang Katoliko diri sa Pilipinas. We'll pray for that. We were there with my team way back how many years ago. Niining sagrado nga lubnganan, giugkat si Chofilo Kamumot, pila ka buwan ang miagi, kabalo mo, it is proven beyond reasonable doubt nga wa gid sa madugta. He has an incorruptible body. Kay Salmo 16:10 ang balaan dili man madugta. Maunang we'll pray for the beatification of Chofilo Kamumot. Maunang kung mo-attend mo dito sa Oasis Cebu sa maong retreat, daghan kayo mo maadtuan, labi na ang lubnganan ni Chofilo Kamumot nga gimanage sa Sisters of St. Teresa of Avila. Mauni. Then our outreach and feeding program in behalf of the G.D. Caligan Foundation is ongoing. Maunang I am begging, ingon si Pope Francis, ayaw mo kaulaw, don't be ashamed in begging, not for your own self but for other people around you. Did you hear that? That's the words of our Pope Francis when he came here in our country. Ayaw mo kauaw, magpakilimos, magpakiluoy para sa uban. Di ako nagpakiluoy in behalf sa mga gigutom, in behalf sa mga tabanganon, in behalf sa mga kapuspalad, less fortunate brothers and sisters in our surroundings. Nanukto ko sa inyong kasing-kasing. Work with us in behalf of the G.D. Caligan Foundation ni ining maong advokasya para sa atong mga igsuon nga naas panginanglan. As what I have said, G.D. Foundation is a partner of the ministry nining ubos ninyong alagad, Brother Edsel Clusas Ministry. Then, I am also appealing every now and then for the sake of souls and for the glory of God. Allow your hearts and minds kamahimong partner ni ining atong ministeryo by supporting this financially
for our ministry in radio, TV, newspapers, internet, local, and satellite. Recently, we have to free airing of our broadcast, Dix Iki Agusan del Sur, Dix RR Agusan del Norte. Bag-o pa lang yun. Dunay lain nga opportunity gihatag ang Ginoo. But ako ning itug-an ninyo later on, another newspaper offered me a privilege to write in English article. Another newspaper na pod ihatag og opportunity ining ubos nga lagad ka mahimong kabahin sa ilang adlaw-adlaw nga pagprinta on another expansion. Please do prayers for this expansion. Then ipaabot ang among pagtimbaya sa lungsod sa Ubay in behalf of Boss John Dinial, in behalf of San Miguel Network and my ministry, ang pagtimbaya sa kapistahan ni Senyor Santo Niño diha sa lungsod sa Ubay. Ipaabot ang among pagtimbaya ngadto kang Mayor Atop, ngadto sa mga viewers nato diha kang Bradudo and Sister Ilby Builes, sa mga taga-Ubay, labi ng mga nagpatingog nato sa public market. Thank you so much to Madam Virgie Cotanda, ang in charge sa atong Radio Ubay, o sa mga valiente ang stockholder sa atong DTV Cable Ubay. Happy Fiesta ninyo diya. Mga kaigalaan na to diya, kaila og dili, happy Fiesta ninyo. Nya itimbayasag ko sa akong kumpare diya ang tag-iya sa Hot FM Ubay nga diin dunatay free airing sa atong Word on Fire every Sunday 5 to 6 si kumparing Lito Akas diya sa Ubay. Mga taga-Ubay, happy Fiesta ninyong tanan diha. Hopefully mabot ang adlaw panahon na makaabot ko sa inyong dapit aron sa pagmantala sa maayong balita diha sa publiko. Mao ni ang mga good news o mga updates sa atong mga activities, sa atong mga plano o sa atong mga gipanghimo. Every now and then I am also calling the attentions of all prayer warriors. Please pray for my health, my family, our business, our ministry. Please, prayer warriors, pray for more expansions of our network, of our ministry. Please pray for more people to be with us, to support us, to be our partners soon in our different ministries. Prayer warriors, please pray for the conversion of sinners and for the peace of this country, Philippines. Kay bago pa lang atong nakita ang ngilngig nga kamatayon sa atong makaigsuunan nga mga alagad sa atong balaod, mga kapulisang gimassacre sa Maguindanao. They may rest in peace at this very hour. Atong yampo for the justice of this disaster, of this crime happened in Mindanao. Magampo ta alang sa kalinaw sa atong nasod. Magampo ta sa kalinaw sa atong probinsya sa Bohol. Magampo ta alang sa kalinaw sa atong lungsod kung asa mo di ining takna. Pagampo is very vital element on earth. According to Patrick Pitton, a world in prayer is a world at peace. Ang kalibutan nga nag-ampo ug puno sa pag-ampo, puno sa kalinaw. A world in prayer is a world at peace.
if not mistaken, but that is the statements of Patrick Titon Cummingsen. Now, in our gospel, nagisgot kini may tungod og suga, lamp. Some versions are using candle. But in Good News version, they are using lamp, lampara. Pero kung magisgot ta sa pinakaduol nga gigamit nga suga kaniadto, kandila ba og lampara? Ang lampara mo'y pinakaduol, kay kining kandila giimbento mo lang ni pagdagas mga panahon, while kining lampara produkto man ni sa asin ug lana gi-combine nya butangan og pabilo, mao nang musiga, mao ni ang lampara, lamp. Sa panahon sa mga Israelites, sa kanhing kapanahunan, wala may kuryente sa una. There no was electricity before. That's why they use lamp. Every household, tangan nilag lampara. O kanang lampara, ilan ang ibutang diwa, ibabaw silang pultahan, nagpaila nga dunay tao ang sulod sa maong balay. Ang light during dark night, mao ang visible nga sign nga dunay sulod ang maong balay ug tao, mga tao nasud, mao nang naisuga, meaning kung way suga nagpaila nga way tao didto. This is also the same to the statements diya sa Matthew chapter 5. Ang syudad ginimutang sa bungto dili gayud matago, wala magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantanan, kundi ibutang gayud kini sa tungtungan aron maghatag og kaayag sa tanan nga naa sa balay. Mao ni ang giingon diri sa Matthew chapter 5 verse 14 upward. Butangan ang mga balay nila og suga para mailahan nga naay tao sulod. Ya ang musulod makakitas dalan, makitas pultahan, di mabangga sa sira. Unya ang napod sa sulod makakita nga naay tao misulod, ug ang tuwas gawas makakita nga naay tao ang sulod. Meaning kining kahayag nga naa sa ibabaw sa pultahan nahimo siyang mediator between the people inside of a certain household, of a certain house, and to the visitors. Because of the light, they see each other. Visitors and insiders. You got me? Mao ni ang gabit sa lampara sa daang kapanahunan. Meaning, ang visitors o insiders in a certain house nagkakitaay, nag-ilanay, they are connected each other kay makita nila ang usag-usa because of the light. Usa kini ka indikasyon nga aron nga dunay connection sa matag usa sa atong kalibutan, sa mga tao sa tong palibot, kinanglan dunay tigpataliwala. There must be a mediator between you and to other people around you, between me and you. There must be a mediator, anyone who is in the midst of us, aron dunay connection nga may tabo ako ug kadinyo or kamo tali sa inyong maigsuon sud sa inyong pamilya o sa mga tao diya sa katilingban nga inyong gipuy-an.
According to Paul, 1 Timothy chapter 2 verse 5, si Kristo mao ang tigpataliwala sa tao ug ngadtos Ginoo. In the same manner, si Kristo mao ang kahayag. John 8:12 miingon, si Kristo, I am the light of this earth. Kung wa ko, mga damag mo, ingon si Kristo, apan kunaa ko sa inyong kinabuhi, di mo mga damag, di mo mga tumba, kay hayag ang dalan nga inyong gisubay sa kinabuhi. Meaning, if Jesus is between two individuals, dunay union, dunay connection. Right? Mura mas visitors o insiders sa balay sa una. Magkita ay sila tungod kay naisuga ibabaw sa ilang pultahan. Tungod sa maong hayag na ay connection ang tagasulod o tagagawas. And this is what I mean. Si Kristo ang kahayag nga makakunik sa duha kanila lang. O gani, the concrete example for that, mao ang sakramento sa kaminyoon. Ang lalaki babay, gibugos, di na sila duha, Matthew chapter 19, verses 5 upward, kundi usa na lang. Kinsa nagiusa? Si Kristo. Sa ato pa, kung si Kristo mao ang tigpataliwala sa duha ka tawo, ang kahayag maoy mopatigbabaw, ang gugma, ang pagsabtanay, ang panagdait, ang kalinaw may maghari kung si Kristo mao ang naa sa atong taliwala, sa atong pakig halubilo sa mga tao sa atong katilingban. Nganong nagkaguliyang ang atong nasod. Nganong dunay pinatiyanay, massacre, frame up nga nitabo. Nganong daghang kinabuhi ang nakalas. Kanang daghang bombings gipanghimo sa mga daotang mga tao sa atong panahon. Tungod ni kay wa nila gihimo si Kristo nga kahayag sa ilang kinabuhi, mao nang ngit-ngit ang ilang kinabuhi. If there is an absence of God in one's life, ngit-ngit ang iyang kinabuhi, ngit-ngit ang iyang dalan, mao nang maghimo sa dautan ni ining kalibutana. Apan ko nang Ginoo gani, mao ang atong himuong frontliner sa atong kinabuhi. Nagsigata tungod sa Ginoong naghatag og kahayag sa atong testagsa kapag katao ni ining kinabuhi. Kung ang tanang tao na apay Ginoo, hayag unta, lamdag unta, nindot unta ang kalibutan nga atong gipuy-an. Sa ato pa, kini ding kahayag nga giskutan ni ining atong ebanghelyo karon is not only a literal light, it is not only a lamp, but this is referred to our Almighty God. Reperado ni sa atong Ginoo. Nga kung naatay Ginoo sa atong kinabuhi, magsigata sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw ni ining yuta. You know what? Kining kahayag mao ang usas pinaka-importante nga butang ni ining kalibutana. Without light, ang kangit-ngit maoy maghari. Sa ato pa, way tao nga mabuhi nga ngit-ngit ang iyang palibot. Mabitang doon ay invention sa solar power, doon ay invention sa bisag unsa nalay suga, hydroelectricity, wind electricity, geothermal electricity, fuel electricity, bisag unsa nalay imbentuhon para makaproduce og energy. Then makaproduce og suga, because ang kahayag is very important. Kabahin sa tao
Kaya ang tao nga way hayag bisan gamay ang iyang kinabuhi, mamatay na di madugay. Ngano, madamag na, mahagbong nagbuho, kanal, mabunala na, madatuga na, hindi ko sa kabantay, kay ngit-ngit. Logically speaking, light is inseparable from human beings. Do you agree with me? Ang kahayag di na pwedeng ibuwag sa tao. If ever you can live a certain dark, but I don't think so, you can live forever in the dark. Dili. As long as tao ka, you will seek light, mangita ng ikagkahayag. Mangita kag lamdag. Sa ato pa, ang tao di ay di mabuhi kun way suga. Di sa ka padayon sa iyang pagpuyo ning kalibutan na kun ngit-ngit unsa man niya pagtrabaho, unsa man niya pagpangitag kwarta, unsa man niya pagpangita og bugas, unsa man niya pagpangita og makaon, unsa man niya pagpangita og supply sa iyang kinabuhi. It's very impossible kay iyang mahimo ang iyang naandang gibuhaton without light. Sir pa ang tao kunway suga, probabling mamatay. And I will tell you at this very hour, ang tao nga way Ginuos kinabuhi, siguradong mamatay, sigurado nga mahanaw, sigurado nga malaglag sa kuliang mga adlaw. Sa ito pa, kung ang tao ay suga, di siya mabuhi. Meaning, kung kini palang unta ang atong isud sa atong kasing-kasing, na kung way suga, di ta mabuhi. In other words, kung wa tay Ginoo, wa tay lami, di ta mabuhi, tanang tao unta, maningkamot nga makabaton o Ginoo sa iyang kinabuhi. Muna gingon sa John 15 verse 5, without me, you have nothing, you can do nothing, you are nothing. Sado pa, kung wa kay Ginoo, gansi ka, luoy ka, delikado ka. Your soul is dead because you have no God who can sustain life to your souls. Not only your souls, your physical bodies, mamatay na kung wa tay Ginoo. Somebody is telling me, you know what, Brother Edsel, na mga tao sa palibot, wa man namang Ginoo, buhi man lagi. Probably, only their physical bodies. But if we will go beyond to their physical bodies, if we will try to see their inner disposition of their lives, ilang spirito, ilang within, nga estado, patay na. Kaya tao, nga why Diyos patay na spiritually. Sa ato pa, kung ang suga, importante aron mabuhi ang tao, nining kinabuhi likewise, ang Ginoo importante sa tao, aron buhi siya. Lawas og kalag. Kung mamatay man yang lawas, because Wisdom 2:5, na natay individual schedule for our individual departure, never nga mamatay ang atong individual soul. Pero, this is irony. All people are aiming to have light in their houses. Muna bisag layo, magpataod og kuryente. Bisag pila kilometro ang poste. Kay bawal man ron nga ang kuryente ipaagis mga silingan to avoid fire. Aron, way sunog, adtos poste, ikonik. Bisag pila ka kilometro, bisag pilay gasto, tuyuan yung pataod kay ganahan siyag suga sa iyang balay. Discontented siya og lampara, kandila or Petromax. Kaabot kong Petromax when I was very young. Gamito nagpano og mga isdas kasapaan o dagat. Ang instinct sa tao, ang natural sa tao, mangita siyag suga. Ibutang siyang balay kay gusto sa gahayag. But you know what? This is irony. Because there are people, and probably, ikaw, nga akong ikasulti karon, usas akong gihisgutan,
You're one of the people na akong giadresan ni ining kamaturana. And this is irony. There are many people who are seeking light para sa ilang mga balay. Mangitag flashlight pag mulakaw. Yes, of course. Pag tuwatas farm, mangawa mo kong flashlights kung amahan, patabok ngadto sa kalsada, kay ngit-ngit. Gusto tag sulo, so baga ng lukay, bugkuson niya, dabdaban, mo na so. Oh. Gusto tag kahayag. There's no wrong with that. Way dautan kung magtinguha kag pataod og kurintis imong balay. Way dautan nga mangita kag Petromax, mangita kag flashlight, mangita ka og muron, mangita ka og lampara, mangita ka og so. Kung maglakaw ka kay imo manang necessity nga naisuga ang imong dalan kay tingalig makatama kag bitin or malang mananap. Pero I am hoping na kining ato untang desire to have light in our individual household, di lang ta kutob diha. We'll go deeper. We'll seek the owner of that light. We'll find the true light. And if you'll ask me, who is the true light? The owner of all lights on earth is no other than our Almighty God. Our God is the source of all energies, of all lights on earth. Our God is the true light who is shining. Nining kinabuhi Pero ang tinuod, daga mga tao, balaylay, ginauna ang butangag suga, maglakaw, kinanglan na flashlights na isuga. Yang cellphones, yang iPhones, na isuga, yang gamiton. We are very particular if talk about light in our journey as we walk along the road, along our individual destination. Gusto tagsuga, pero ang sakit ug subok nga palandungon kay diha ra kita kutob nangita aning suga. Diha ra taman gibutang natog period. Ang ako rang pahimangno og pahinumdum sa tanang tao ni ining taknaa, please pangitaan ninyo ang tinuod nga kahayag. Pangitaan ninyo ang tinuod nga banwag sa inyong kinabuhi. Ug mangutana mo ug kinsa ang Dios. Ug di lang ang Dios kundi ang iyang mga pulong. Salmo 119 versikulo 105, Your word is our lamp. Ang imong mga pulong mao ang among suga. Therefore, all of you who are watching and listening right now, wherever you are, inyong nakaplagan ang espirituhanong kahayag nga makatabang sa pagbanwag sa inyong pagpanaw paingon sa gingarian sa langit. For watching this episode, for listening to me via radio wherever you are, kay ang pulong sa Ginoo mao ni ang suga nga iyang gibutang sa kalibutan aron mulabdag sa atong agyanan. Pero ang tao kasagaran mangita ra magpataod sa buhi ko dos ba, buhi ko uno, sa biko, sa Meralco, mao ra gani masters tao gitag kwarta ipataod og kuryente, malit bisag mahal ang wire. Mailag matinuod ning promise ni Pinoy nga free ang insulation sa kuryente karon. Tungod na sa aid sa gobyerno sa mga taong kabus. Kay pataura ato ng Prayer Mountain na to dito sa atong farm. Pataura ang kuryente. Taga na to gusto magpataod ng kuryente. Magmamari ito una-una. Ang akong hangyo ninyo, pataurin ang inyong kaugalingon tinuod nga kahayag nga mao ang Ginoo. Aron musiga ka, di lang imong balay magsiga, kundi pati ang sud di anang maong balay. Kung magpataod kag kurintis imong balay sa atong buhiko, pagpataod pod og kuryente connection ngadto sa Ginoo aron magsiga ka sa matag adlaw nimong pagpuyo. As you go on in your walks in life,
Ha? Sa imong mga paglakaw sa kinabuhi, as you walk ni ining kinabuhi, rather. So, pa-importante gining suga, no? Mabuhi ka mo way suga. Ambot lang. Kami diri sa among kumpanya sa Samig Network, di po di ngit-ngit diri. Labi na mag-live din diri. Mabita ng camera and light. Mag-tipping. Light! Action! Camera. Pares ginang camera og light. Kaya kung why light, di may ikita ninyo. Pag mo ning lights diri studio, di ko makita ninyo. Ito mon pa kong daan, samot, di na ko ikita ninyo. Di ba? Mo na importante ning suga sa atong adlaw nga pagtrabaho, sa opisina, sa balay, sa negosyo. It means, importante di ay ang Ginoo nga mo'y tinuod nga kahayag sa kinabuhi sa tao, pero ang sakit ug subo nga palandungon ng tao mas importante pa ning suga nga ginamas Ginoo, giimbento, pinasikad sa kapasidad sa tao kaysa tinuod nga tag-iya ni ining suga nga kalibutanon. Mas bililhon pa ni sa ubang tao. I'm not judging, I am just telling you the truth nga daghang mga tao gustog suga nga kalibutanon, pataod kurinti diri, kurinti dito, flashlights diri, flashlights dito, pero ang Ginoong tag-iya ng suga, wa siya'y paki. Mao nang mas dindot yun, gapataod pa mong kurinti, namoy suga, namoy flashlights, namoy Petromax, namoy lampara, di lang takutob ang inyong pagbit-bit ng kalibutanong suga. Pangitaan ninyo, batunin ninyo ang langit ng suga nga mo'y tinuod nga tag-iyas tanang suga ni ining kinabuhi. Now, speaking of lampara, kabalo ba mo ang lamp is a product sa asin o lana? Kasuway miyana sa diyang dunay dugay nga blackout tungod sa bagyong Yolanda, kay kasman og kandila, mao nang butangan og asin, butangag, lana, labi na ka ng use oil. Wa po kitag tao nga nagdagkot og suga niya, gasolina iyang gibutang. Delikado. Wa po kita, asin butangag gasolina, mubuto tong iyang suga, delikado. Lana. Sa pa, without salt, without oil, no light. Way suga. So pa ang pag-create dahi og lampara, dunay mga elements, dunay mga butang nga angay i-combine